Naisip naman agad nito ang mga nauna sa kanya na sina Aristotle, Socrates, at Archimedes at tinanong kung nasa kamay din ba ng ating bida ang kanilang mga buhay. Hindi naman ito sinagot ng diretsyo ng Time Merchant pero sinabi nito na kung magkakaroon ng pagkakataon ay pwede silang magkita-kita. Naintindihan na ni Galileo ang sinasabi sa kanya ng ating bida kaya tinanong niya ito kung naabot ba niya ang standard ng Time Merchant. Hindi daw kasi siya papayag na hanggang doon na lang ang kanyang buhay dahil marami pa siyang gustong gawin. Hindi na siya sinagot ni Lee dahil ginamit na agad nito ang kanyang kapangyarihan at makikita natin na bumabalik na sa dati niyang itsura si Galileo. Pagkatapos noon ay ngumiti na sa kanya ang ating bida at sinabi na welcome sa kanyang Eternal Club. Lumipat naman na ang ating storya sa taong 1665, 23 years matapos ang kunyaring pagkamatay ni Galileo. Ang rason kung bakit nagpunta lugar na iyon ang ating bida ay para bisitahin ang huli niyang susubukang kunin na nakilala sa pangalang Father of Modern Physics. Pinuntahan na niya ito nung bata pa lamang siya kaya alam ng Time Merchant na hindi lumaki ang lalaking iyon sa magandang buhay. Pero, tinulungan naman niya ito para lalo siyang gumaling dahil pinag-iba niya ng identity si Galileo bilang si Henry Stokes at siya ang naging teacher ng batang iyon. Sa una daw, hindi ito nagpakita ng kahit na anong talento sa mathematics at physics dahil kung ano-ano lamang ang ginagawa nito kaya siya bumabagsak sa school. Pero, hindi naman siya sinukuan ni Galileo dahil lagi nitong sinasabi sa kanya na minsan ay mas importante pa ang sipag kesa sa talento. Natigil naman sila bigla sa kanilang progress dahil nung August ng 1659 ay hindi na siya pinapasok ng kanyang nanay sa school para tumulong na lang ito sa kanilang trabaho sa bukid. Ginawa naman agad nila ito ng paraan kaya makikita natin na pumunta sa kanilang bahay si Galileo para kumbinsihin nito ang kanyang nanay. Habang nanunood sa kanila ang ating bida ay sinabi ni Mr. Stokes sa nanay na buo ang tiwala nito sa kanyang anak at balang araw ay ito daw ang mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Dahil sa mga pinanggako sa kanya ni Galileo ay pumayag na ang ina para bumalik ito sa pag-aaral kaya makikita natin na masayang masaya doon ang lalaki. Pagkatapos noon ay nakapasa na siya ng high school bilang isa sa mga pinakamagaling at pagkatapos noon ay nag-aral na ito sa pinakamagandang unibersidad sa Europa. Sinulit niya ang ilang taon para matutunan doon ang lahat ng pwede niyang malaman tungkol sa kanyang mga research at pag-aaral. Nung natapos na siya sa lahat ay bumilik na si Sir Isaac Newton sa kanyang hometown at doon napapasok ang kritikal na punto sa kanyang destiny. Sa susunod daw na 2 taon, doon niya ha-assign ang kanyang calculus, optics, at ang lahat ng kanyang matututunan sa physics. Habang nakatingin sa natutulog na Isaac ay inisip ni Lee na hindi pa nangyayari sa kanya ang isa sa mga pinakaimportanteng pangyayari sa history at ito ang pagkahulog sa kanya ng mansanas. Doon daw kasi mapapansin ng lalaki na merong talagang kakaibang puwersa sa kanilang mundo at ang tawag dito ay gravity. Dahil hindi na makapaghintay ang ating bida ay sinabi nito sa kanyang sarili na kailangan na niya itong pabilisin. Habang kinukuha ang isang bar-iya sa kanyang bulsa ay sinabi nito na wala naman daw masama kung bibigyan niya ng konting tulak ang tadhana. Habang nasa ere ang pinitik niyang gold coin ay pinabilis na nito ang oras ng Apple ng 100 times. Naalimpungatan naman agad si Isaac dahil naalala nito na meron pa pala siyang aaralin. Sakto naman itong napatanjin sa taas at doon na niya nakita ang isang mansanas na nahuhulog papunta sa kanya. Nung sinalo niya ito ay sinabi nito sa Apple na lagi na lang niya itong napapansin at muntik na naman siya nitong matamaan. Bigla namang may pumasok sa kanyang utak at inisip na bakit kaya nahuhulog na lang ito ng kusa pero hindi naman daw bumabagsak ang mga ibon sa langit. Nawala naman ito sa kanyang iniisip nung merong tumawag sa kanya sa gilid kaya napatingin ito sa direksyong iyon. Nakita nito na naglalakad papunta sa kanya si Mr. Lee kaya tinanong nito kung bakit siya nandoon at kung meron ba itong kailangan sa kanya. Nagpalusot naman ang ating bida at sinabi na napadaan lang siya doon pero nakita niya na muntik na siyang tamaan ng nahuhulog na mansanas kaya tatanungin lang daw nito kung ayos lang ba siya. Sinabi naman sa kanya ni Isaac na okay lang siya at bigla na lang sinabi na araw-araw daw niya itong nasasaksihan.
Ngumiti naman sa kanya ang time merchant dahil nakikita din daw niya ito at iniisip na bakit kaya ito nahuhulog kahit wala namang humihila sa kanya. Dahil doon ay may pumasok na naman sa utak ni Isaac kahit hindi pa niya ito masyadong naiintindihan. Pagkatapos noon ay sinabi nito kay Mr. Lee na tama nga ang kanyang sinasabi. Meron nga daw sigurong ibang force na gumagawa noon at ito daw siguro ang rason kung bakit nahuhulog bigla ang apple hindi katulad ng mga ibon. Hindi gustong pigilin ng ating bida ang kanyang pag-iisip kaya nakatingin lang ito habang tinatanong ni Isaac ang kanyang sarili kung saan kaya ito galing. Nung narinig nito na kailangan na daw niya itong pag-aralan at pagtuunan ng pansin ay doon na inisip ng time merchant na nasa tamang landas na ang lalaki. Bigla na lang nitong binitawan ng apple at mabilis nang tumakbo papunta sa kanyang bahay dahil kailangan na daw niya itong isulat agad sa papel. Nung wala na ito doon ay pinulot na ni Lee ang mansanas at sinabi na pag-uusapan ng lahat sa hinaharap ang pangyayaring ito. Ang unang pagkakataong naisip ni Isaac Newton ang universal gravity nang dahil sa isang apple. Ngumiti ito sa mansanas dahil pagkatapos daw ng pangyayaring iyon ay mawawala na ito sa kanilang mundo. Kaya, para maalala ang pagkakataong iyon ay iseselyo daw nito ang apple na iyon ng habang buhay. Lumipas naman na ang napakatagal na panahon at makikita natin na sa isang magandang bahay na nakatira si Isaac pero tinatanong niya kung ito na ba ang katapusan. Habang nakahiga sa kanyang kama ay sinasabi sa kanya ng mga tao doon na wag niya itong sabihin dahil kakayanin pa rin naman daw niya ito. Kalmado naman itong sinabi sa mga tao na hindi na nila kailangang mag-alala dahil wala naman daw siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Nag-umpisa kasi siya sa pagiging isang magsasaka hanggang sa naging isa sa mga pinakaimportanteng tao sa Europe kaya wala na daw siyang ibang hihilingin pa. Nagtaka naman ang matanda dahil pagtingin nito sa kanyang mga kasama ay napansin nito na hindi sila sumasagot at parang hindi daw sila kumikilos. Bago pa ito magtanong kung ano ang nangyayari ay bigla na lang lumiwanag ng malakas sa kanyang kwarto dahil dumadating na doon ang ating bida. Maluha-luha naman si Isaac habang nakatingin sa kanila dahil totoo daw pala ang mga sinasabi sa kwento. Nakikita daw talaga ng mga taong malapit nang mamatay ang mga totoong tao na naging totoo sa kanila. Sinabi naman sa kanya ni Galileo na hindi niya ito imahinasyon dahil nandoon daw sila para kunin siya. Nagsalita na rin naman ang ating bida at sinabi na 84 years na daw niya itong hinihintay dahil simula pagkabata ay binabantayan na daw siya nito at tinutulungan. Tinanong naman agad ni Isaac si Mr. Lee kung siya ba ang God o isa ba siyang masamang espiritu. Ngumiti lang naman ito sa matanda at sinabi na isa lamang siyang normal na time merchant. Dinagdag nito na simula pa lang ng una ay interesado na daw siya sa talent ni Mr. Isaac Newton. Kaya, sinigurado daw nito na hindi mababago ang future kaya inalagaan siya nito at binantayan sa past. Hindi naman alam ng matanda kung ano ang nangyayari dahil bigla na lang ginamit sa kanya ng ating bida ang kanyang kapangyarihan. Hindi nito nakikita ang kanyang sarili na bumabata pero nararamdaman nito na parang gumagaan ang kanang pakiramdam kaya inisip nito na yun siguro ang kapangyarihan ng isang God. Kaya, pagkatapos nito ay ginamit agad ni Isaac ang pagkakataong yun para itanong sa time merchant kung ano ba talaga ang sekreto ng kanilang universe. Sumagot naman agad sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi niya ito pwedeng sabihin pero pwede naman daw silang gumawa ng isang deal. Ang kailangan lang daw niyang gawin ay ituloy ang kanyang buhay at mga pag-aaral. Sigurado daw siya na pag ginawa niya ito ay malalaman din niya ang sagot sa kanyang mga tanong dahil hindi daw problema sa time merchant ang oras. Pumayag naman na agad sa kanyang alok si Isaac at makikita natin na lumipat na sa isang simbahan ang ating storya. Habang nanunood sila doon ay sinabi ng ating bida na isa daw ito sa pinakamalaking funeral sa panahong yun. Natawa naman bigla si Galileo dahil sinabi nito na hindi daw ganun kabongga ang kanyang libing. Hindi naman yun pinansin ni Lee dahil lumapit ito kay Isaac at sinabi na wag siyang mag-alala dahil kakaiba daw talaga ang makita ang sarili niyang libing. Makikita sa mukha nito na nalilito pa rin ito dahil hindi pa rin siya makapaniwala na kasama niya ngayon ang isang God at ang dati pala niyang teacher ay ang sikat na Galileo Galilei. Sinabi naman sa kanya ni Lee na kung ganun na ang nararamdaman niya ngayon ay kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili.
Napakarami daw kasing talentadong tao ang mga makakatrabaho niya sa kanilang club. Pagkatapos ng lahat ng yun ay makikita natin na lumipat na ang ating storya sa headquarters ng Qingshan Hermit Club sa panahong yun. Habang nasa harap ng kanyang mga empleyado ay sinabi nito sa kanilang lahat na iisa lang naman ang goal ng Hermit Club at Eternal Club na kanyang binuo. Ang isa daw sa mga ito ay ang makuha ng lahat ng kanilang miyembro ang eternal life. Ang organisasyong yun daw ang nag-iimpluwensya sa sibilisasyon ng mundo simula sa ancient times hanggang sa modern era. Natuwa naman doon ang lahat ng nandoon kaya sinigaw ng mga ito ng malakas ang All Hail the King of Time. Bago daw sila umalis, bibigyan daw nito ang lahat ng nandoon ng numero ayon sa panahon ng kanilang pagsali sa club para doon daw nila malalaman ang kanilang seniority. Sinabi lang ito sa storya para malaman ng lahat ng iyon ang ibig sabihin ng kanilang mga number. Sinabi na ni Lee ang kanilang number sa lahat pero bago matapos ay ang huli nitong sinabi ay si Zhong Kongming at ang kanyang number daw ay 15. Hindi naman ito makapaniwala dahil siya ang pinakamababang numero doon pero hindi niya alam kung sino pa ang nauna sa kanyang 14. Pero, bago pa niya ito matanong sa kanilang boss ay nagbukas na ito ng portal para bumalik na sa totoo nilang panahon. Pagkabalik nito sa headquarters ng Eternal Club galing sa taong 1727 ay pinatawag agad nito ang lahat ng importanteng miyembro ng Hermit Club sa China. Habang nakaupo ito sa kanyang opisina ay inisip ni Lee na iba pa rin talaga ang pakiramdam sa kanilang panahon dahil sa technology. Ang ginamit kasi nitong paraan para ipaalam sa lahat ang kanyang gusto ay ang kanilang app sa cellphone. Pagkapindot nito ng send ay natanggap na agad ito ng lahat at nakita nila na merong bagong misyon para sa lahat. Napalingon naman si Mendeleev kay Tesla dahil bigla nitong sinabi na merong mga lumang miyembro sila na darating sa kanilang bansa. Habang tinitignan nila ng maayos ang pinapagawa sa kanila ng Time Merchant ay nakita nila ang number 15 at sinabi na yon ang pinakamababang number na nakita nila doon. Pinakita na rin ang reaksyon ng Song family at Chen family habang tinanong nila kung saan kayang era ito galing. Pinakita na rin dito si Mr. Rong dahil lagi nitong binabantayan ng mabuti ang ginagawa ng kanilang club at napapansin daw nito na dumadami na talaga sila ng dumadami. Bumalik naman muna ito kila Tesla dahil ang sa tingin daw nito ay malalaking pangalan na naman ang mga ito sa history. Dinagdag pa nito na sana daw ay kasama sa mga ito ang kanyang mga idol na sina Newton at Galileo. Habang bumababa si Mendeleev ay sinabi nito sa lalaki na hindi daw ito malabong mangyari dahil ang kanilang pinag-uusapan ay ang kanilang boss. Nagsalita na rin naman doon si Mr. Gaoming at sinabi na ang gusto niyang makita ay ang kanyang idol na si Mr. Mendel. Nakaisip naman agad ng ideya si Tesla kaya niyaya nito si Gao para salubungin ang kanilang mga idol. Gagastusin daw nila ang kanilang mga sweldo para ipakita sa mga ito na hindi lang ang mga mayayaman nilang miyembro ang may kakayanang gumastos para sa isang misyon. Ito rin naman ang iniisip ni Elder Rong kaya sinabi nito sa lahat ng kanyang kasama na gagamitin nila ang lahat ng kanilang resources para salubungin ang mga dadating doon. Nakikita naman itong lahat ng ating bida kaya masaya lang itong naghihintay sa mga mangyayari. Bigla naman nitong naalala nung una niyang nakuha ang kanyang kapangyarihan at kung paano siya pumunta sa isang park dala ang lahat ng kanyang pera para humanap ng unang customer. Sobrang layo na daw talaga ng kanyang napuntahan dahil sobrang layo na noon kung ikukumpara sa mga club niya ngayon. Bigla naman itong napatingin ng mabuti sa kanyang laptop dahil nakita niya ang number na 84. Nakasulat sa kanilang file na ang lalaking yun daw ay ang kilalalang botanist na may palayaw na father of genetics at ang idol ni Gaoming na si Mr. Mendel. Pero, sigurado daw siya na hindi niya nakita sa nakaraan ang kilalang tao na yun kaya paano daw ito nakasali sa kanyang club. Dahil sigurado siya pagdating sa mga bagay na yun ay sinabi nito na isa itong pagkakamali sa history. Kaya, nilabas na nito ang kanyang cellphone at sinabi na kailangan agad niya itong kumpirmahin. Tinawagan nito si Mr. Zug at sinabi na kailangan niya ang lahat ng report na meron siya tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Gregor Mendel. Hindi naman ito naging problema para sa kanya kaya sinabi nito kay Mr. Lee na makakaasa siya dito.
Nung lumipas na ang ilang oras ay sinabi na sa kanya ni Zug na handa na ang kanyang pinapagawa kaya nagbukas na ito ng portal para puntahan siya. Nung nakita nito ang ginawa ng lalaki ay pinuri niya ito agad dahil nagawa daw niya ito lahat ng ganun kabilis. Sinabi naman nito na nakatago kasi lahat sa kanyang library ang mga taong may magandang nagagawa para sa mundo kaya pinagsama-sama na lang niya ito para sa report na yun. Nung binasa ito ng ating bida ay doon na niya nakita na ang totoong pangalan nito ay Johann Mendel. Nalaglag ito sa school noong bata dahil mahirap lang ang kanyang pamilya at nung binata na siya ay nakapasok siya sa isang monasteryo para magturo ng natural science at doon na rin niya nakuha ang pangalang Gregor. Dahil sa maganda niyang performance ay nirekomenda siya ng kanyang boss para mag-aral sa Vienna bilang isang scholar. Nung nabasa niya yun ay inisip nito na doon ata nag-umpisang magbago ang kanyang history. Sumang-ayon naman doon si Zug at sinabi na yun dapat ang mga mangyayari sa kanya sa tamang timeline. Pero, nung nakita nito ang Mendel na number 84 kanina ay iba daw ang timeline nito kesa doon. Hindi na daw niya masyadong iisipin kung ano pa ang nangyari dahil pupuntahan na lang daw niya ito para makasigurado. Habang pumapasok papunta sa portal ay iniisip nito na buti na lang ay nakita agad nito ang time deviation na iyon dahil hindi nito alam ang magiging kabayaran pag nagpatuloy lang ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumipat na ang ating storya sa panahon noong nasa monasteryo na nagtuturo si Mendel. Habang wala itong ginagawa ay masaya lamang nitong tinitignan ang kanyang halaman at sinasabi na lumalaki na talaga sila. Natigil naman ito sa kanyang ginagawa dahil tinawag siya ng kanyang kasamahan at sinabi na hinahanap daw siya ng kanilang head na si Cyril. Natuwa naman si Mendel nung nakita nito ang lalaki dahil matagal na daw nitong hindi nakita ang kanyang kaibigan na S. Joseph. Habang naglalakad ang dalawa papunta kay Cyril ay sinasabi ni Joseph na isa daw talagang genius si Mendel dahil nakita agad ng kanilang boss ang kanyang talento. Hindi ito makapaniwala nung sinabi sa kanya ng lalaki na personal daw siyang pinili ng kanilang boss para mag-aral sa universidad sa Vienna. Dahil sa tuwa ay bigla na lang itong nagtatalon at mabilis nang tumakbo papunta sa kanilang boss. Bigla namang nagbago ang itsura ni Joseph nung makalayo na sa kanya si Mendel dahil iniisip nito na bakit kaya siya ang napili ni Cyril. Nung nagkita na ang dalawa ay nasabi na nito kay Mendel ang magandang balita at dinagdag pa na wag daw sana niyang sasayangin ang scholarship na yun. Pinangako naman nito kay Cyril na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para hindi siya nito mabaigo. Nagbago naman ang mukha ng abbot nung tinanong sa kanya ni Mendel kung paano naman daw ang kaibigan niyang si Joseph. Diniretso naman agad siya ni Cyril at sinabi na hindi niya ito pwedeng ibigay sa kanya dahil wala daw itong talento. Hindi naman makapaniwala doon si Mendel kaya sinabi nito na mabait naman daw si Joseph kahit hindi siya ganun katalino. Lalo namang lumaki ang galit nito sa kanya dahil ang narinig lang nito sa kanyang mga sinabi ay ang parte na hindi siya matalino. Kaya, tignan na lang daw nila kung masasabi pa rin niya ito pagkatapos ng kanyang gagawin sa kanya.